Good morning sa lahat. Tara magbasa tayo nating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 28 March 2024. Nandito na tayo sa mga kawikaan. Kahapon binasa ko na ng konti itong panimula guys. So basahin na natin para pare-pareho tayong matuto. Lagi kong sinasabi every time na magbasa kayo ng bawat libro, basahin nyo yung panimula, yung nilalaman, bago yung pinaka mga verses tsaka chapters. Basa. Mga kawikaan, panimula. Ang aklat ng mga kawikaan ay kalipunan ng mga turo kung paano mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Karamihan nito'y tumatalakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw. Nagsisimula ito sa pagpapaalalang upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, at nagpapatuloy sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at kabutihang asal. Ang mga kasabihang ito'y naghahayag sa malalim na kaalaman ng mga unang guro ng Israelita tungkol sa kilos ng isang taong marunong. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa pangangalakal, sa ugnayang pampamilya at pakikitungo sa kapwa. Ang iba naman ay tungkol sa magandang pag-uugali at ang iba naman ay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Maraming banggit tungkol sa mga katangiang tulad ng pagpapakumbaba, pagtatyaga, paglingap sa mahihirap at katapatan sa mga kaibigan. Nilalaman, pagpuri sa karunungan, chapter 1 verse 1 to chapter 9 verse 18. Mga kawikaan ni Solomon, chapter 10 verse 1 up to chapter 29 verse 27. Mga kawikaan ni Agor, chapter 30 verse 1 to verse 33. Mga kawikaan ng ina ni Haring Lemuel, chapter 31 verse 1 to 31. So ibig sabihin nito guys, hanggang chapter 31 lang ang kawikaan. Ang nilalaman guys is hanggang chapter 31 lang. So mabilis-bilis natin ito matapos. Umpisa na tayo. Mga kawikaan, chapter 1. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Mga kawikaan, chapter 1, verse 1. Ang mga kawikaan ni Solomon, na anak ni David, hari ng Israel. Verse 2. Sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Verse 3. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwirang, katarungan at katapatan. Verse 4. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Verse 5. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Verse 6. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Payo sa mga kabataan, verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Verse 8, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Verse 9, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Verse 10, aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Verse 11, kung sabihin nilang, halika tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Daluhungin. Anong daluhungin? Ang mga walang malay. Verse 12, sila'y ating dudumogit, walang awang papatayin. Oh no. Verse 12 guys, sila'y ating dudumogit, walang awang papatayin at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Verse 13, ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Verse 14,
Halika at sa amin, ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam bibigyan ang bawat isa. Verse 15, aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama, umibak ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Okay. Nandito na tayo sa Kawikaan chapter 1 verse 16. Ang lagi nilang hangad gumawa ng kasamaan sa tuwing na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Verse 17. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Verse 18. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Verse 19, ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan, sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Ang paanyaya ng karunungan. Verse 20, karunungan ay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan, tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Verse 21, ito'y lumalampas sa mataas na mga muog, ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Verse 22, taong mangmang walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka manatili sa iyong kamangmangan, kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Verse 23, ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral, sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Verse 24, patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin, pati mga saway ko. Winalang bahala niyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Verse 26, dahil dito kayo'y aking tatawanan kayo kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Verse 27, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati. Verse 28, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Verse 29, pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan, kayawi ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Awit chapter 1 verse 30, inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalala ko. Verse 31, kaya nga inyong aanahin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Verse 32, katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dosa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Awit chapter 1 verse 33, ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Awit chapter 2, ang kahalagahan ng karunungan. Awit chapter 2 verse 1, aking anak, guys, anuhin nyo to, intindihin din natin to mabuti. Anin na dito kasi for pangaral na eh. Ang kahalagahan ng karunungan. Verse 2, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Verse 2, ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Verse 3, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Verse 4, kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin, at tulad ng ginto na iyong miminahin. Verse 5, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Verse 6, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at tunaway bumubukal. Verse 7, bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Verse 8, binabantayan niya ang daan ng katarungan, at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Verse 9, kaya nga iyong mauunawaan ang katwiran at katarungan, at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Verse 10, lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Verse 11, ang matamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa liko-likong landas.
Verse 12, ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Verse 13, ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Verse 14, mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Verse 15, sa ugaling taglay nila ay di sila maaasahan, sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Verse 16, malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Verse 17, siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwala niya. Verse 18, kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Verse 19, sinumang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Verse 20, kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan, huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Verse 21, pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Kawikaan chapter 2 verse 22, ngunit ang masama sa lupay mawawala, bubunutin pati ugat ang lahat ng mandaraya. Bukas na itong payo sa mga kabataang lalaki, guys. Mahaba-haba eh. Bye everyone. God bless.